Sadyang napakabuti po ng ating Panginoon at narito na muli ang panibagong araw upang tayo po ay magsama-samang makapag-aral po ng salita ng Diyos kahit sa ilang minuto lamang. Hayaan niyo po ang inyong lingkod na may bahagi ko ang nais niyang ma-share ngayong araw na ito. At bagong lahat, nais ko pong batiin ang bawat isa po sa inyo. At ako'y naniniwala na patuloy ang pagragasa ng pagpapala ng Diyos sa inyong buhay. At yan ay patuloy pa niyang daragdagan sa mga darating na panahon. Basta patuloy lamang tayong pagtiwala na siyang Diyos na nagpapala po sa atin araw-araw. Sa araw pong ito, ang talatang nais ko pong i-share ay nasa Psalms 103 verse 9 sa New Living Translation. Sabi po dito, "The Lord has made the heavens His throne, and there He rules over everything." Po, sa ating sariling wika, ganito po sinasabi, itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa kalangitan at siya'y naghahari sa lahat. Alam niyo po, napakahalaga pong pag-aralan itong katangian ito ng ating Diyos. Po, ang kanyang kalalagayan na kung saan sinasabi ng kanyang salita na siya po ang nagtatag ng kanyang kaharian sa kalangitan. Po, alam po natin dito po sa ating mundong kinalalagyan ngayon ay marami rin pong hari, at marami ring mga namumuno na kung saan ay hindi po nagiging magandang kalagayan kapag hindi po sila nagkakaroon ng tamang pag-unawa kung paano ang nais ng Diyos na pamumuno o ang tamang paraan ng Diyos upang mamuno. Kaya unang-una, dapat po nga nating maunawaan na kailangan sa ating mga sarili, lalo sa ating mga mananampalataya, na tunay ngang paghariin ang Diyos sa ating buhay. That let God reign in our lives. So, yan po ay may papakita natin sa Panginoon, unang-una sa pamamagitan ng pagkilala ng kanyang autoridad. Okay? So, yan po ay ibinibigay niya sa atin, pinapaunawa sa atin that He is the ultimate authority sa ating buhay, at kinakailangan talagang isabit natin o ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga naisin. At sabi nga po sa Romans chapter 11 verse 33 to 36, napakaganda pong talata nito. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. Sabi po, napakadakila ng kabutihan ng Diyos, napakalalim ng Kanyang karunungan at kaalaman. Hindi natin kayang unawain ang kanyang mga pasya at pamamaraan. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, sino ang makakaunawa sa kaisipan ng Panginoon? Sino kaya ang makapagpapayo sa Kanya? Sino kaya ang makakapagbigay ng anuman sa Kanya para tumanaw siya ng utang na loob? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nanggagaling sa Kanya at nilikha ang mga ito sa pamamagitan niya, at para sa Kanya, purihin ng Diyos magpakailanman. Kaya po sinasabi ng aklat ng Roma kung saan ipinapakilala sino ba itong Diyos na dapat nating tunay na paghariin sa ating buhay. Napakalalim daw ng Kanyang karunungan. Kaya kung meron man tayong iniisip ngayon, paano tayo gagawa ng solusyon sa ating mga kinakarap na suliranin, ito may tungkol sa ating kalusugan, tungkol man sa ating pananalapi, at maging sa ating relasyon, gaano man kahirap ang mga sitwasyong ito, meron tayong Diyos na may karunungan, full of wisdom and understanding. Okay? So, sabi nga, hindi natin kayang unawain ang kanyang mga pasya at pamamaraan. So, ibig sabihin, kailangan mo lang talagang ipagkatiwala. Kailangan mo talagang alisin yung disbelief or unbelief sa ating mga sarili at magsimula tayong kilalanin siya bilang hari ng ating mga buhay. Okay? So, pangalawa, kailangan talaga isurrender na po natin yung control natin sa ating sarili. Okay? Over our lives, our circumstances, and decision. Ano yung ginagawa nating mga decision sa araw na ito? Marahil ay dapat tanungin natin, Lord, ito ba ang tamang dapat kong gawin? Ito ba ang maging tama kong desisyon? Dahil kung siya po yung hari na ating pagtitiwalaan, alam niyo po, sabi sa kanyang salita, walang sino mang lumapit sa Diyos ang nabigo. O napahiya sa ibang translation nga po. So, we must trust God's goodness. Yan po sinasabi. Paniwalaan natin, siya ay mabuti, siya ay nagmamahal, at sadyang siya lamang yung may karunungan
na magbibigay sa atin ng solusyon sa ating mga kinakaharap. Kaya nga po mahalaga that we should seek God's guidance. Ano po? Yung patnubay niya. Ano po? Kaya kailangan po, no? Talagang yung ating watchman anointing ay pagganahin natin sa panahon na ito. Because through prayer, ano po, yan, makikita po natin yung guidance ng Panginoon. At ako po, subok na subok ko po yan. Ano po? Talagang ang bawat desisyon natin nagkakaroon ng linaw kapag tayo po ay nananalangin sa Panginoon. At kasama na rin dito para maunawaan natin yung kanyang guidance o patnubay sa atin, kailangan dumalo ng mga gawain. Hindi lamang po kung linggo. Ano po? Didagdagan na natin ngayon, unti-unti sa bawat panahon na lumilipas, magkaroon po tayo ng commitment. Pagdalo sa ating mga Bible study, sa mga gawain, ano po, pakikinig ng araw-araw na pagpapala, pagbabasa ng libro. Naalala ko nga po si Charles Spurgeon, sabi niya, ang goal niya, isang buwan, 2 books ang inuubos niyang basahin. Ano po? Kaya lumalago ang karunungan talaga. Kung tayo po ay hinahangad natin ito at naghumihingi tayo ng patnubay sa Panginoon. Kaya nga mahalaga rin, ano po, kung tayo po ay humingi ng kanyang guidance, kailangan, siyempre, marunong tayong sumunod sa kanyang mga command. Kasi igagayad ka niya sa paraan na kung saan iuutos niya kung ano yung dapat mong sundin upang mapabuti ang ating kalagayan. Okay? Kahit na china-challenge nito. Alam mo po, pag nag-command si Lord minsan, pag nag-utos, parang minsan yung merong masasagasaan ano po, sa mga desire natin, sa mga kagustuhan ng Lord. Mukhang siguro pagpapaliban ko na lang, pero hindi. Dapat po, even when they challenge your own desires, or understanding, kahit minsan, Lord, tama ba ito? Logical ba ito? So, kailangan po na magtiwala tayo sa Panginoon, sa kanyang pag-uutos, sumunod po tayo at dadalhin niya tayo sa kasagutan ng ating mga hinahanap sa buhay na ito. Kaya, purihin ng Diyos. Nakakatiyak tayong kilala natin ng Diyos. Sabi nga po, no? Sa 1 John chapter 2, verse 3 to 6, nakakatiyak tayong kilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling. Yan po sabi ng Biblia. At wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit sa sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, lubos na natutupad sa kanya ang pag-ibig ng Diyos, at sa ganitong paraan natin malalaman na tayo'y sa kanya, okay? Ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Jesucristo. So sa ating pong pagsunod sa Panginoon, nakikita po, no, na talagang totoo yung ating pananampalataya. Okay? At sabi nga po dito, hindi daw tayo sinungaling, no? Kaya pag tayo sumusunod, namumuhay po tayo sa katotohanan. Okay? So kaya nga, kung tayo sumusunod sa Panginoon, dapat bigyan din natin ng daan ng pakikinig sa sinasabi po ng banal na Espiritu. Siya po yung isinugo sa atin upang patnubayan tayo, upang sa gayon, may sagawa natin kung tama at naayon sa kalooban ng Diyos ang lahat ng kanyang iniutos. Po, marahil ngayon may pinapagawa po sa inyo ang ating Panginoon upang matugunan, no, ang mga sitwasyon. Pero sabi po dito, we must yield to the Holy Spirit. Pakinggan po natin siya. Talaga pong yung kaparaanan niya, no, ang siyang tunay na pagbibigay sa atin ng kaayusan, no po, sa ating mga kalagayan. Okay, kaya kailangan gawin nga nating paghariin ng Diyos sa ating buhay. Bakit? Dahil magkakaroon tayo ng mas malalim na pagkakaunawa at relasyon sa ating Panginoon. Kung hahayaan natin siyang maging hari, if we will let God to reign in our lives. Okay? So meron tayong mas magandang, we have greater peace and confidence kapag meron tayong hari na katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Mag-i-increase ang ating wisdom and guidance. Magiging epektibo po tayo sa ministry. Magagamit po tayo ng Panginoon effectively at sa paglilingkod. Ganyan din, transformation in our character. Ayan na po, susunod na po ang pagbabago, patuloy na pagbabago sa ating buhay, at syempre ang eternal reward. Ang buhay na walang hanggan mula sa buhay na ito hanggang sa buhay na walang hanggan, tiyak pagpapalain tayo ng Panginoon. Kaya ang tanong, hinayaan po ba natin ng lubos na maghari ang Panginoon sa ating buhay? Kung hindi pa itong araw na ito, hayaan niyo pong ako'y manalangin at ulitin niyo po ang panalangin ito. Sabihin po natin sa ating mga labi, dakilang Diyos, sa araw na ito, lubos ko pong isinusuko ang aking buhay sa iyo. Ako po isang makasalanan. Ngunit salamat sa iyong biyaya na inialay mo ang iyong buhay sa krus ng Kalbaryo.
upang ako iligtas, tubusin sa aking mga kasalanan. Salamat o Diyos sa iyong kapatawaran sa aking mga pagkakasala. At sa araw na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po na ako'y binilang sa iyong isa sa iyong mga anak. At mula ngayon, Panginoon, ako'y maglilingkod sa iyo ng aking buong buhay. Salamat po o Diyos sa pagkakataong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ginawa niyo po itong panalangin ito, ako po'y natitiyak na ang ating Diyos sa kalangitan ay tunay ngang magpapasya na gawin niya kayong anak at magiging bahagi ng kanyang kaharian. Hayaan niyo po sa weksing panalangin ako yung lumapit muli. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. At Lord, gaya ng sinabi niyo, ang sino mang binigyan niyo ng karapatan, ang sino mang manampalataya sa inyo, sa inyo, binibigyan niyo ng karapatang maging anak ng Diyos. At naniniwala po kami lahat ng probisyon ng kalangitan, sa lahat ng pangangailangan namin sa araw-araw, ay tunay ngang nariyan ka upang ito'y matugunan. Salamat po, Ama, sa pagpapala mong bukas, Panginoon, na kalangitan sa bawat isa sa araw na ito. Hayaan mo, Diyos, malakaran namin ang iyong kalooban bilang Hari at Panginoon ng aming buhay. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa araw na ito. Ito pong aming deklarasyon at panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Haring si Jesus, ang Hari ng mga Hari at Panginoon ng Panginoon. At tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Maraming salamat po sa muli sa pagkakataon. Hanggang sa susunod po. God bless you and Shalom!